Ang asong ito, pagkatapos na matanggal ang tali, ay agad na tumahol ng baliw sa kisame. Ano ang nasa maruming atak na ito, Daisy? Sinabi ko na sa iyo, wala akong droga. Hindi amoy droga ang aso, amoy pera. Sa ekspresyon ng may-ari ng bahay, tiyak na may isang bagay na kainahinala sa kisame. Agad na umakyat si Police Dane sa atek upang imbestigahan. Natuklasan niya na kumpara sa dumi sa ibaba, ang atek ay kakaibang malinis. Sa sumunod na sandali, sinundan ng pulis ang isang cable at biglang natuklasan ang isang nakakagulat na sikreto. Ano ba yan, kaibigan? May 1.4 milyong dolyar sa balde na yan. Hindi maaari, totoo ba to? Base sa dami ng pulang bar aisles na natuklasan. Tinatayang nagtatago ang maliit na bahay na ito nang hindi bababa sa 20 milyong dolyar. Ang natuklasang pera ay parang mabigat na martilyo, na tumama ng malakas sa puso ng bawat pulis na naroroon sa pinangyarihan. Pagkatapos noon, agad na inutusan ni Kapitan Dane na kumpiskahin ang mga cellphone ng lahat at ipinagbawal sa kanila na magulat sa kanilang mga nakatataas, tila gusto nilang lunukin ang napakalaking halaga ng pera. Ngunit sa sandaling ito, biglang tumunog ang telepono sa bahay. Agad na sinagot ni Dane ang tawag, May 30th minuto kayo para umalis. Hindi sulit ang mamatay para sa 150,000. Malinaw na ang halagang ito ay may kinalaman sa ibang puwersa, sa harap ng napakalaking kayamanan. Halos walang sino man ang makapagpapanatili ng kanilang kalmado, dahil sa pagkuhalang ng isang tumpok ng pera, ay maaaring magpabago sa kanilang kasalukuyang buhay. Hindi nga nagtagal, may isang tao sa likod ng kapitan ang palihim na gumamit ng telepono, para magpadala ng mensahe. Walang katapusan ang kasakiman, at mahirap hulaan ang puso ng tao. Isang krisis ng tiwala na may kinalaman sa buhay at kamatayan ang bumabalot sa grupo. Ilang gabi na ang nakalipas, natuklasan ni Jackie, ang hepe ng pulisya ng Miami, ang isang malaking pahiwatig. Ngunit nang ibaba niya ang telepono sa kanyang impormante, hindi niya inaasahan na sa susunod na sandali, ang lahat ay magbabago sa hindi inaasahang paraan. Matapos mag-react si Jackie, naintindihan niyang handa na ang kalaban. Sa araw na ito, mahihirapan siyang makatakas sa kapalaran ng pagpatay. Kaya, sa isang banda, nagpaputok siya pabalik upang humaba ang oras. Sa kabilang banda, mabilis niyang ipinadala ang natuklasang pahiwatig sa isang tao sa pamamagitan ng text message, na mapagkakatiwalaan niya nang maubos ni Jackie ang huling bala sa magazine. Sa wakas ay matagumpay na naipadala ang mensahe. Agad niyang itinapon ang telepono sa tubig at pagkatapos ay kalmadong tinanggap ang kanyang kapalaran. Hindi maliit na bagay ang pagpatay sa isang sheriff. Agad na nagpadala ang mga nakatataas ng Federal Bureau of Investigation sa lugar upang imbestigahan ang mga pulis sa Special Operations Team ng Anti-Drug Unit. Isa-isa silang tinawag para tanungin. Ang team na ito ang pangunahing responsable sa pagkuha ng droga at baril. Ngunit ang pinakamaraming nakasalamuha ay ang maruruming pera. Kaya, ang Federal Bureau of Investigation ay unang naghinala na mayroong isang tao sa koponan na pumatay kay Jackie dahil sa kasakiman. Ang mga miyembro ng koponan ay labis na nagalit nang marinig ang hinalang ito. Tinawag din si Captain Dane ng kanyang mga nakatataas upang tanungin. Siya naman ay nagtanong sa kanyang mga nakatataas kung bakit sila kailangang sumailalim sa interogasyon. Hindi ba nila iimbestigahan ang tunay na salarin? Nang makita si Dane na galit dahil sa pagkamatay ng kanyang kasamahan, sinabi ng kanyang superior ang totoo sa kanya na may seryosong mukha. Sa kasalukuyan, halos ito na ang sandali ng kaligtasan ng koponan. Gusto ng mga tao sa gobyerno na buwagin ang task force. Parang binuwag na nila ang special task force, na humuhuli sa mga marahas na kriminal. Ang usapan dito ay maituturing na mahinahon. Ngunit ang pag-uusap sa panig ni Byrne ay lalong nagiging mainit, dahil ang ipinadalang federal na pulis ay ang sariling kapatid ni Byrne. Alam niya kung nasaan ang kahinaan ng kanyang kapatid, kaya, doon siya nag-focus. Una, dinala niya ang usapan kay Jackie, na namatay dahil alam ni Del na ang kapatid niya at si Jackie ay may relasyon noon, at hawak pa rin ni Byrne ang baril ni Jackie. Ikaw ba ay isang cowboy? Para saan ang mga holster na iyan? Sa huli, nagtapos ang interogasyon sa isang napakagulong paraan. Habang tumatakbo si Byrne sa banyo para kumalma, pumasok si Dane sa pinto. Dumating ang mga federal agent para interogahin sila, o kaya, may hinala sila kay Jackie, o kaya pakiramdam nila na may kinalaman ang mga miyembro ng team. Pero hindi talaga makakatulong ang mga nakakataas dito. Lahat ay nakasalalay lamang sa kanila. Si Byrne, habang nakikinig ay lalong nagalit at sumigaw, kung ako ang mag-iimbestiga, ihahagis ko ang paint sa tubig at pagkatapos ay lalong guguluhin ang tubig, para makita kung ano ang lulutang sa ibabaw. Ngunit pagkatapos niyang sabihin iyon, nalungkot si Byrne. Wala ka namang karapatang mag-imbestiga, walang silbi ang maraming salita.
Kinabukasan, nagtipon ang mga miyembro ng koponan na walang ginagawa, upang tamasahin ang bihirang tahimik na sandali sa pag-uusap. Muling binanggit ni miyembro Numa ang nangyari sa interogasyon kahapon. Palaging binabanggit ng mga federal na pulis ang pera at pera. Ano ba talagang nangyari? Agad na ipinaliwanag ni miyembro Mike. Nabalitaan kong may pugad ng mga drug dealer na sinalakay ng lokal at federal na pulis. Ang resulta, natuklasan na ang pera na itinago ng mga drug dealer ay nawala. Naramdaman ni Bern na ang lahat ng ito ay kasinungalingan para lokohin ang mga bata, pero sa kabilang banda, nakatitig si Dane sa mensahe sa telepono at tulala. Lumabas na bago mamatay, ipinadala ni Jackie ang detalyadong address, kung saan nakatago ang ninakaw na malaking halaga ng pera, na natuklasan niya sa kanya. Habang nalulunod si Dane sa pag-iisip, lumabas ang larawan sa lock screen ng telepono. Sa pagtingin sa larawan ng kanyang anak, sa wakas ay nagpa siya si Dane. Kasabay nito, bumalik si Matty ng DEA kasama ang mga miyembro ng misyon. Bago pa man makapagsalita ng ilang salita kay Bern, lumabas si Dane na may seryosong mukha. Pagkatapos niyang batiin si Matty, kumuha siya ng maliit na piraso ng papel. Nakakuha kami ng tip mula sa hotline ng krimen. May nakatagong maruming pera sa isang bahay sa Hilya, at plano niyang pangunahan ang mga miyembro sa isang pagsalakay. Pagkasabi pa lang ng mga salitang ito, ang mga mukha ng lahat ay iba-iba, ngunit halos lahat ay medyo ayaw. Kahit paano, oras na para umuwi, at hindi sila binabayaran para sa overtime. Ang nakatataas ay may ganap na kapangyarihan, kahit ayaw mo. Kaya ang tanging madala lang nila ay asong panaktik para sa kanilang gawain. Kay Dane, nabanggit ba nila kung magkano ang nandoon? Hindi malinaw, siguro mga 250,000. Nang dumating si Mike at tinanong ang parehong tanong, iba namang tanong ang ibinigay ni Dane. Sa madaling sabi, 150,000 ang kabuuan nito. Sa huli, agad na silang umalis, nang hindi nagpapalam sa lokal na pulisya. Diretso silang sumugod sa labas ng pinagtataguan, at ang asong panaktik na sanay sa pag-amoy ng pera, pagkarating pa lang ay walang tigil ng tumahol dahil sa pagkasabik. Tila may napakalaking target sa loob. Gaano karaming pera ang itinago nila? 75,000, imposibleng ganoon lang kaliit. Ang aso ay labis na nasa sabik, kaya tiyak na mas maraming pera sa loob. Sa harap ng 3 miyembro ng koponan, nagbigay si Dane ng 3 magkakaibang numero. Ano ang ibig sabihin nito? Pagkatapos ay hinarap ni Dane ang may-ari ng bahay na si Daisy. Agad niyang sinabi na nakatanggap sila ng tip. Posibleng may nakatagong droga sa bahay, kaya kailangan nilang magsagawa ng paghahanap sa bahay ayon sa pamamaraan. Si Daisy, mula nang makita ang 5 pulis, ay naging labis na maingat at kinakabahan. Kahit na gusto niyang pigilan ang lahat na pumasok sa bahay. Malinaw na mas matalino pa rin si Dane. Madali namang nakapasok ang lahat sa lumang bahay kasama ang aso. Halos agad-agad namang nagpakita ng reaksyon ang aso at walang tigil na tumahol sa kisame sa itaas. Agad namang hinayla ni Dane ang hagdan at umakyat sila ni Bern sa atep. Sa huli, dahil sa matalas nilang obserbasyon, natagpuan nila ang lihim na pinagtataguan ng mga bagay. Pagkatapos, pinasira ni Dane ang pader sa ibang miyembro gamit ang crowbar. Habang siya naman ay nagtanong sa may-ari ng bahay na si Daisy sa ibaba. Doon niya lang nalaman na ang lumang bahay na ito ay pag-aari pala ni Ginang Daisy. Nang mamatay ang lola niya, nagsimula siyang makipag-away sa kapatid niya tungkol sa mana. Pero hindi inamin ni Daisy na alam niya ang tungkol sa pera. Ang pera ay nakatago sa bahay, pero mabilis na nabunyag ang kasinungalingan niya ni Dane at Bern. Sa bahay ni Daisy, nakasabit ang bandila ng Colombia, na nagpapatunay na siya ay taga-Colombia. At ang mga taga-Colombia ang pinakamalaking drug cartel. Siguradong ang pera ay itinago ng mga drug trafficker sa bahay. Daisy, at alam niya man o hindi, bilang may-ari ng bahay, siya pa rin ang may pananagutan. Bahay ito ng lola ko, tandaan mo, ang bahay na ito ay nasa proseso pa rin ng pagpapatunay ng testamento. Sa kasalukuyan, hindi kay Daisy ang bahay, kaya natural lang na hindi niya responsibilidad na itago ang pera. Magaling. Sino ang nagturo sa iyo kung paano lusutan ng batas? Bilang resulta, ayaw sabihin ni Daisy ang totoo. Binalikan pa niya ang mga pulis at sinermonan, na kailangan nilang malaman kung paano gumawa ng tamang desisyon. Ang pera ang makakapag-ayos ng lahat ng problema. Hindi ka matutulungan ng Diyos na bayaran ng iyong utang sa bahay. Mga gastusin sa medisina, bayad sa abogado, bayad sa libing, at iba pang bayarin. Pero ang pera ay kaya. Talagang nasa mahirap na sitwasyon ang pamilya ni Dane. Hindi niya namamalayan na mahigpit niyang hinawakan ang kanyang mga kamay, at nakita ni Daisy ang 2 linya ng tato sa kanyang kamay. Nakita niyang medyo interesado si Daisy tungkol doon kaya ipinaliwanag niya. Ang mga acronym na iyon ay nangangahulugang tayo ay mabubuting tao, tama ba? Kung gayon, nangangahulugan iyon na palagi tayong magiging ganoon. Hindi pa natatanong ni Daisy ang tunay na kahulugan ng 2 linyang ito ng tato.
mayroon ng mahalagang natuklasan sa bubong, iyon ay ang halaga ng pera na lumabas sa simula ng video. Handa na siya bago pa man dumating. Ngunit sa katotohanan, ang paghahanda ay napakaliit pa rin. Ang dami ng pera rito ay higit pa sa inaasahan niya. Matapos kumalma at mag-isip, agad na ipinakuha ni Dane ang mga telepono ng lahat, maliban kay Bern, kasama na ang kay Daisy. Ginawa niya ito para hindi nila maibunyag ang impormasyon. Ang tip ay nagkakahalaga ng 300,000. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng 300,000 at mahigit 20 milyong dolyar. Agad na napagtanto ni Bern na mayroon silang malaking problema. Pagkatapos, inutusan ni Dane ang kanyang mga tauhan na ilipat ang pera sa garahe. Sabihin ninyo sa kanila na kailangan nilang bilangin ang tiyak na halaga ng maruming pera na ito, Bern. Ipinaalala ni Bern kay Dane na kahit na kailangan nilang bilangin ito sa lugar. Ang halaga ng pera sa harap nila ay napakalaki at 5 lang sila. Kung biglang dumating ang mga drug trafficker na nagtago ng pera, sila ang magduruse sa mga kahihinatnan. Ngunit iginiit pa rin ni Dane na bilangin ito sa lugar. Nang makita ito, umatras si Bern at sinabi sa kanila na mabilis na makipag-ugnayan sa kanilang pinuno, upang humingi ng karagdagang tulong o makipag-ugnayan sa kanyang kapatid. Pero ang dalawang makatwirang alok na ito ay tinanggihan ni Dane. Hindi maintindihan ni Bern kung ano ang iniisip niya. Pagkatapos, nagsimula silang magtalo ng matindi, hanggang sa naputol sila ng sinabi ni Daisy. Sinabi niya na pareho silang nagkamali ng malaki. Dapat ay kinuha na nila ang pera na gusto nila at umalis na. Bago pa tuluyang mawala ng kontrol ang sitwasyon, biglang narinig ang sigaw ni Mai. Hoy, may paparating na sasakyan ng pulis doon. Patayin ang radyo at huwag mag-ulat ng kahit ano. Pagkatapos, lumabas sina Dan at Bern ng bahay at hinarang ang sasakyan ng pulis. Lumapit si Dane at sinabing may ginagawa silang lihim na misyon, na hindi kailangan ng lokal na pulisya. Hindi nasiyahan ang dalawang pulis nang marinig ito. Ngunit sa ilalim ng panggigipit sa ngalan ng lihim na misyon, napilitan silang umatras at umalis. Mula sa saloobin ng dalawang pulis, napansin ni Bern na wala silang alam sa nangyayari. Ang nakatagong pera, kung hindi ay hindi sila makakaalis ng ganoon kadali. Ngunit sa sandaling ito, pareho silang nakaramdam ng isang bagyo na paparating. Kinuha ni Dane at Bern ang kanilang mga rifle at bulletproof vest. Kinuha rin nila ang bulletproof vest para sa aso. Sana ay makita pa nila ang sikat ng araw bukas. Sa kabilang panig, si Daisy ay nakaposa sa upuan kasama ang aso. Si Numa at ang kanyang kasamahan ay abala sa pagdadala ng bawat halaga ng pera sa garahe. Para bilangin, ngunit ang mukha ni Mike ay medyo kakaiba. Tinanong niya ang dalawa kung hindi ba nila nakita na kakaiba ang kilos ni Dane. Bakit hindi siya nakipag-ugnayan sa nakatataas at hindi rin nag-ulat para sa tulong? Habang iniisip niya, lalo siyang nagtataka. Pagkatapos niyang magsalita, bumalik sina Dane at Bern sa garahe. Sinabihan si Mike na magsuot ng uniforme para sa mga emergency. Pagkatapos, inutusan ulit ni Dane si Mike na magbantay sa labas. Paglabas niya, agad niyang kinuha ang kanyang telepono. Nagpadala siya ng mensahe sa isang tao na nagsasabing hindi nakikipag-ugnayan si Dane sa nakatataas. Ang perang iyon ay malamang ang ninakaw na pera. Sa kabilang banda, inamin din ni Daisy na alam niya ang tungkol sa pera. Nang araw na iyon, matapos makatanggap ng abiso, umalis siya ng bahay ng ilang oras. Nang bumalik siya, nakatago na sa atap ang ninakaw na pera. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino ang nag-utos. Nang magtanong pa si Dane tungkol sa ilang pahiwatig, biglang tumunog ang telepono sa silid. Hiniling ng kabilang linya na umalis sila kaagad sa bahay sa loob ng 30 minuto. Gawin ang dapat ninyong gawin at kunin ang dapat kunin. Hindi sulit mamatay para sa 150,000 pagkatapos ng tawag. Seryosong tinanong ni Bern si Dane. Hindi ba sinabi mo sa akin na ang halagang ninakaw, ayon sa ulat, ay 300,000? Bakit hindi sulit mamatay ang tumawag kanina? Dahil 150,000. Ang sinabi niya sa telepono ay 150,000. Tama. Bakit mo sinabi sa akin ang doble ng halagang iyon? Matapos kumpirmahin ni Dane ang numero, hindi niya balak magpaliwanag kay Bern. Kahit pa, matigas niyang sinabi na siya ang kapitan. Kapag nakapagdesisyon na, hindi na kailangang ipaliwanag ang dahilan sa sinumang miyembro. Nang marinig ito ni Bern, lalong lumakas ang pagdududa sa kanyang puso. Sinabi niya sa kabilang partido na ilabas ang papel na naglalaman ng lihim na impormasyon para kumpirmahin. Ngunit sinabi ni Dane na nakalimutan niyang dalhin ito. Nang mapagtanto ni Bern na nagsisinungaling si Dane at hindi man lang nag-abalang itago, lubos siyang nadismaya sa kanyang matagal ng kasama. Agad niyang ipinahayag na makikipag-ugnayan siya sa punong tanggapan. Gayunpaman, hindi pinigilan ni Dane si Bern at kinuha ang kanyang telepono. Tulala siyang nakatitig sa mensahe. Pagkalabas pa lang ni Bern ng pinto, tinawagan na niya si Matty, ang pinuno ng DEA. Matapos simpleng ipaliwanag ang sitwasyon, nagbigay si Matty ng nakakatakot na hula. Sa kasalukuyan, ang sikretong lokasyon kung nasaan si Bern, ay posibleng mismong lugar na hinahanap ni Jackie.
Bago mamatay, si Dane mismo, dahil sa pagnanais na agawin ng malaking halaga ng pera, ay pinatay si Jackie. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay tuluyang wasak ang kasal ni Dane. Namatay ang kanyang anak sa cancer, binabaon sa utang sa ospital. Ang kanyang mental na estado ay matagal nang naging labis na hindi matatag. May sapat na dahilan para gawin ito. Bagaman ayaw maniwala ni Bern, sa paalala ni Matty, nagsimulang mag-alinlangan ang kanyang puso. Nag-iisip siya kung tatawagan niya ang kanyang kapatid na si Del. Nang marinig ito ni Matty, agad siyang pinigilan at sinabing huwag nang hanapin ang mga nakakainis na federal agent. Pagkatapos niyang matapos ang kanyang trabaho, agad siyang pupunta. Kasabay nito, sinimulan na ni Nanuma at Lolo ang pagbibilang ng pera. Nang makita ang mga bagay na maaaring agad magpabago ng kapalaran, hindi nila maiwasang isipin ang isang bagay. Ang taunang sweldo ko pagkatapos ng buwis ay 80,000 lang. Para kitain yan, kinailangan kong masaktan, masuntok, at lubos na mapahiya. Ang maliit na tumpok ng pera na ito ay sobra na para mabuhay ng maayos. Nang masabi ang mga salitang ito, si Numa sa kabilang panig ay natahimik din. Paano kung kumuha tayo ng kaunti ng palihim? Tutal, napakaraming pera nito. Sino ang makakapansin kung mawawala ang ilang libo? Sa sandaling ito, dumating si Dane sa garahe at tinanong ang dalawa sa tono ng pakikipag-ayos. Paano kung magtulungan silang tatlo at kumuha ng isang halaga ng pera? Ang resulta ay narinig ni Daisy ang buong pag-uusap na ito. Samantala, sa labas kung saan nagbabantay si Mike, biglang umilo ang mga bahay sa magkabilang gilid ng kalye. Hindi lang yan, kumukurap-kurap pa ang ilaw ng bahay sa kabilang kalsada. Iniulat ni Mike ang nakita niya kay Bern na papalapit. Si Bern, na sanay sa ganitong bagay, ay agad nakilala na Morse code ito. Malinaw na hinahamon sila nito. Sinabihan niya si Mike na ipaalam kay Dane ang balita. Samantala, siya naman ay mag-isang nagtungo sa bahay upang imbestigahan. Sa sumunod na segundo, nakatanggap si Mike ng mensahe mula sa kalaban. Sabi niya, nagtitipon na ang buong koponan at aaksyon sila kapag nakumpirma na ang sitwasyon. Sa kabilang banda, tumawag si Dane sa kanyang pinuno sa harap ni Daisy. Ngunit iniulat lang niya na may $150,000 at kaya nilang lutasin ito ng mag-isa. Makikipag-ugnayan ako sa iyo pagkatapos kong bilangin ang pera. Malinaw na balak lang ni Dane na iulat ang $150,000. Si Daisy, matapos marinig ang buong proseso, ay hindi alam ang gagawin. Sa sandaling ito, pumasok si Mike sa bahay. Agad niyang sinabi sa kalaban ang tungkol sa pagnanakaw ng pera ni Dane. Gusto niyang makipag-ugnayan si Mike sa iba para pigilan sila. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi, biglang pumasok si Dane. Tinanong ni Dane kung bakit siya bumalik ng mag-isa, nagkunwari si Mike na walang alam. Ibinigay niya ang balita na mag-isa nang pumunta si Bern para tingnan ang bahay sa kalye. Nang marinig ito ni Dane, agad niyang inakay si Mike palabas ng pinto para tingnan. Ngunit pagkaalis nilang dalawa, may tumawag ulit. Galit na sumisigaw si Daisy, "Ikulong niyo ako. Papatayin ng mga taong iyon ang lahat." Hindi siya pinansin ni Numa at sinagot ang telepono. Sa pagkakataong ito, mas direkta ang babala ng kalaban. Sinabi nilang umalis na ang pulis, kung hindi, may mamamatay sa loob ng 10 minuto. Bamaling sila kina Dane at Mike na naglalakad sa labas. Biglang tinanong ni Dane, "Ikaw ba ang informer, Mike, Lieutenant, nagbibiro ka ba?" Matagal na tahimik na tinitigan ni Dane si Mike bago nagsalita. Sinabi niya kay Mike na bumalik at tulungan ang grupo ni Numa sa pagbibilang ng pera. Agad na kinabahan si Mike. Nang hindi na siya pinapansin ni Dane, lihim siyang naglabas ng telepono at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Sinabi ni Thoay na gusto ni Dane ang pera, kaya kailangan na nilang kumilos agad. Kasabay nito, naghahanap si Bern sa bahay sa tabi ng kalsada. Mabilis siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Matty na nagsasabing, walang anumang tala ng mensaheng ipinadala sa hotline ng tipster. Ibig sabihin, nagsinungaling si Dane mula pa sa simula. Biglang may lumitaw na anino na may hawak na baril sa likod ni Bern. Hindi nagtagal, bumalik si Dane sa garahe. Nang tanungin ni Mike ang kinaroroonan ni Bern, biglang dumilim sa loob ng bahay. Agad silang nagpaputok bilang ganti sa kalaban. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sinasadyang nataman ng bala si Lolo, ngunit pagkatapos nito ay huminto sa pagpapaputok ang kalaban. Sinabihan ni Dane si Numa na alagaan si Lolo at pagkatapos ay sinundan si Mike para habulin ang mga kalaban. Ang resulta, natuklasan nilang nasira ang mga sasakyang iniwan nila sa labas. Nang makita ni Dane at Mike na gustong tumakas ng dalawang tao sa kabilang panig, mabilis nila itong hinabol. Ang resulta, habang umaatras ang kalaban ay patuloy silang nagpapaputok, kaya wala silang pagkakataong makalapit. Sa huli, sumakay ang dalawang iyon sa isang sasakyan at nakatakas. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang lumitaw sa sulok ang isang kalbong lalaki na may baril. Nang halos magkaroon ng sagupaan ang dalawang panig, biglang lumitaw si Bern.
Walang problema sa pagpapaliwanag sa kalbo. Palagi siyang nakatayo doon at hindi pa nakakapagpaputok. Lumabas na ang kalbo ang gumamit ng ilaw para murahin ang pulis. Dahil miyembro siya ng drug gang. Pagkatapos, kinuha ng kalbo ang kanyang telepono at nag-video call sa boss. Tiniyak ng boss ng gang kay Dane na walang kinalaman ang lahat ng kanilang miyembro sa mga umaatake sa pulis ngayong gabi, at dahil sa pagkamatay ni Jackie. Malaki ang epekto nito sa negosyo ng gang. Kaya ayaw na niyang madamay pa sa kaso ng pagkamatay ng pulis. Kaya nga, ipinahayag pa ng pinuno ng gang, na hindi na nila kailangan ng perang nakatago sa bahay. Sa madaling salita, ang pera sa bahay ay naging walang ari na. Kung hindi nila kailangan ng pera, kahit sino ay pwedeng kumuha. Pagkasabi nito, iba-iba ang naging reaksyon ng lahat. Si Bern ang unang tumutol at inilantad pa ang mga kasinungalingan ni Dane. Wala talagang impormasyon mula sa hotline ng tip, walang kriminal, lahat ng ginawa ni Dane ngayong gabi ay para nakawin ng pera. Bilang resulta, hindi ipinagtanggol ni Dane ang sarili, sa halip ay sinabi niya kay Bern, na mayroon din siyang pagdududa, dahil nawala siya kanina, sa loob ng kalahating oras. Hindi nagtiwala ang dalawa sa isa't isa, agad silang nagkaroon ng matinding pagtatalo, at pagkatapos ay patuloy na lumala ang pagtatalo. Direktang nag-away ang dalawa. Dali-daling pinaghiwalay sila ng lahat. Galit na umalis si Bern. Nag-utos si Dane na mabilis na bilangin ang pera, kailangan nilang mabilis na umalis. Ngunit sa katunayan, pagkalabas pa lang ni Bern ng pinto ay tinawagan na niya si Matty. Sinabi ni Dane na nagtaksil siya at pinapanta agad ang kalaban. Sa kabilang panig, natuklasan ni Mike na nawawala ang teleponong nakatago sa kanyang bulletproof vest. Hindi ito magandang balita. Plano niyang hiramin ang telepono ni Daisy, ngunit nalaman niyang kinumpiska rin ang telepono nito. Pagkatapos magmura ni Mike, bigla niyang napansin ang kandila sa mesa. Sa oras na ito, tapos na ang pag-iimbentaryo ni Nanuma at Lolo. Sumulat si Dane ng isang serye ng mga numero sa papel. Pagkatapos, ipinakita niya ito sa dalawa. Bagamat sira ang lahat ng sasakyan sa labas, sa kabutihang palad, sa garahe, mayroon pang isang lumang sasakyan. Habang nag-uusap sila kung paano paandarin ang sasakyan, biglang may sumiklab na apoy sa garahe. Agad na nagpa siya si Dane na utusan ang kanyang mga tauhan na ilabas ang mga bag ng pera mula sa garahe. Halos agad-agad, dumating si Matty at ang kanyang mga tauhan sakay ng dalawang sasakyan sa pinangyarihan. Nang makita niyang walang kakaibang kilos si Matty, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na ilipat ang mga bag ng pera sa sasakyan ng kalaban. Ngunit pagkatapos nito, nagbigay siya ng isang nakakalitong utos. Iniwan niya si Numa upang bantayan ang lugar, pagkatapos ay sumakay sina Dane at Bern sa armored car ni Matty. Sa oras na ito, madilim ang loob ng sasakyan, at ang ilaw ay sumasalamin sa mukha ng bawat isa. Ibang-ibang ekspresyon ng kanilang mukha. Sina Dane at Bern ang unang naglabas ng baril. Pagkatapos ng isang kakaibang katahimikan, si Dane ang unang nagsalita, muling tinanong si Mike. Ikaw ba ang informer? Siyempre, mariing itinanggi ito ni Mike. Sinabi sa akin ng babaeng si Daisy na iniulat mo sa amo na ang ninakaw na pera ay 150,000 lang. Pagkatapos marinig ito, inulit pa ni Dane ang mga salitang iyon. Sa harap ng lahat, lumalabas na sinadya lang niyang magkunwari na tumawag sa telepono sa harap ni Daisy. Sa katunayan, hindi naman talaga nakakonekta ang tawag na iyon. At ang pakikipagsabuatan niya sa grupo ni Numa para nakawin ang pera ay sinadya rin niyang iparinig kay Daisy. Ang layunin ay para may parating niya ang mensaheng iyon kay Mike na malapit lang. Doon binanggit ni Dane ang halagang 150,000 dahil nang tumawag ang misteryosong tao para magbanta. Ibinunyag nila ang halagang pera na nabanggit sa ulat. Ito ay 150,000, ngunit sinabi ni Dane sa bawat kasamahan ang iba't ibang halaga. Isa lang ang nagsabi na ang halaga ay 150,000. Iyon ay si Mike. Sa madaling salita, ang nagbunyag ng sikreto sa misteryosong lalaki, ay siya. Agad na nagtanggol si Mike na wala siyang dalang telepono. Ang resulta, sa susunod na segundo, inilabas ni Bern ang telepono. Ang kanyang disposable na gatas ay nagdulot ng gulo, at ang lahat ng pinag-aawayan ni Dane at Bern ay pawang palabas. Ang kanilang pag-aaway ay ginamit din bilang pagkakataon para nakawin ang telepono ni Mike. 10 minuto bago, habang naghahanap si Bern sa bahay sa kabilang kalsada, dumating si Dane upang ipaliwanag na ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay isang bitag na kanyang inihanda. Ang layunin ay hanapin ang pumatay kay Jackie. Kaya, gumawa si Dane ng tip mula sa hotline, upang akitin ang lahat ng sospek sa address na ipinadala ni Jackie, at ang inspirasyon ay nagmula sa sinabi ni Bern. Maghagis ng pain at guluhin ng tubig para makita kung sinong isda ang kakagat. At gaya ng inaasahan, mabilis na kumagat si Mike sa pain. At sa pamamagitan ng impormasyon mula kay Mike, natuklasan din nila ang kasabwat nito. Malinaw na si Matty ang kasabwat ni Mike, ang pagtawag para manakot at ang paghahanap ng taong babaril sa grupo ni Dane, ay lahat ng kanyang plano.
Habang si Matty ay ayaw pa ring umamin, hiniling ni Mike na gamitin ang disposable na numero ng telepono para tawagan muli ang numerong iyon. At totoo nga, tumunog ang telepono ni Matty. Nagbago ang kanyang mukha at agad siyang naglabas ng baril at itinutok kay Mike. At mabilis ding huminto ang driver at sunod-sunod na nagpaputok. Ngunit sa kasamaang palad, mas mabilis ang reaksyon ni Bern. Matapos hawakan ang baril, 2 beses siyang nagpaputok at napatay ang driver. Ngunit pagkatapos noon, nakontrol ni Matty sina Dane at Bern. Sa sumunod na segundo, may bumaba mula sa sasakyan sa likod, inalis ang bangkay ng driver, at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa puntong ito, hindi na nagtago pa si Matty. Siya ang pumatay kay Jackie noong gabing iyon, at si Mike din. Si Matty mismo ang pumatay kay Jackie dahil natuklasan niya ang isang bagay na hindi niya dapat natuklasan. Ngunit nang iniisip ni Matty na nasa kanya ang kalamangan, biglang tinawagan ni Bern ang kanyang kapatid, lumabas na matagal na niyang inihanda ang kanyang backup plan. Pinapwesto niya ang kanyang kapatid para harangin ang daanan ni Matty. At tama nga, sa sumunod na sandali, hinarang ng matagal nang naghihintay na mga ahente ng federal ang 2 sasakyan. Dapat sabihin, si Matty ay talagang isang taong marunong umangkop sa sitwasyon. Agad siyang nagbago ng isip at sinubukang makipagnegosasyon kina Dane at Bern. Mas maganda kung sabihin na ang DEA at ang Joint Special Operations Team ay magsasama-sama para patayin ang traidor na si Mike at ang 2 pumatay kay Jackie. Pagkatapos ay kukunin nila ang karamihan sa mga ninakaw na pera. Ang natitira ay isusumite, kaya lahat ay makikinabang. Hindi lang napansin ni Matty na tahimik na kinukuha ni Mike ang baril sa holster ni Matty. Nakikinig sila sa'yo. Naka-loudspeaker ako. Sa sumunod na sandali, sinamantala ni Mike ang kaguluhan, kinuha ang isang bag ng pera at tumakas. Samantala, mabilis na nagmaneho si Matty matapos makabawi. Umalis siya dala ang pera. Agad na naghiwalay sina Dane at Bern para habulin. Hinabol ni Dane si Mike, habang inagaw naman ni Bern ang kotse ng kanyang kapatid para habulin si Matty. Sa panig ni Dane, tumakbo si Mike dala ang mabigat na bag ng pera. Hindi siya masyadong mabilis tumakbo, at pagkatapos ng ilang sandali, naglakas loob siyang huminto para magpalit ng bala. Ang resulta, pagkatapos niyang magpalit ng bala, naabutan na rin siya ni Dane. Pagdating niya, agad niyang sinugod at pinagsusuntok si Mike. Pagkatapos, nagkaroon sila ng labanan. Isang matinding mano-manong labanan sa kagubatan, ngunit ang kapitan ay kapitan pa rin. Hindi nagtagal, naipit ni Dane si Mike sa puno gamit ang kanyang braso. Sa galit na sigaw ni Dane, matalinong pinili ni Mike na humingi ng tawad. Sa huli, kinapusan siya ni Dane. Kasabay nito, sa pagmamadali ni Matty na tumakas, hindi niya naisara ang likod ng sasakyan. Bilang resulta, nang bumilis ang sasakyan, diretsyong lumipad palabas ang mga bag ng pera. Dahil naabutan na siya ni Bern, napilitan na lang si Matty na isuko ang mga ito. Pagkatapos nito, nagsimula ang isang matinding habulan sa pagitan nilang dalawa. Habang nagmamaneho, binaril ni Bern si Matty. Kung hindi nakasakay si Matty sa isang armored car, tiyak na tinamaan na siya ng bala ngayon. Nang makita ni Bern na walang epekto ang pagbaril, direkta niyang binangga ang likod ng armored car. Nagmamadaling kinuha ni Matty ang baril at gumanti ng putok sa likuran, ngunit napakapangit ng kanyang pagbaril kaya nakayuko lang si Bern at nakaiwas. Nang magmaneho si Matty sa bukas na lugar, sa wakas ay natakasan niya ang sasakyan ni Bern. Ngunit si Bern ay talagang matigas, nakita niyang umalis si Matty. Agad din niyang sinimulan ang kanyang sasakyan at sumunod. Sa pagkakataong ito, direkta niyang itinutok ang baril sa gulong ng armored car. Pagkatapos ng ilang putok, nawalan ng kontrol si Matty. Nang si Matty ay gumapang palabas ng armored car, lumapit si Bern na may hawak na baril. Sinubukan pa ring lumaban ni Matty at gustong makipagnegosasyon kay Bern muli. Halimbawa, bigyan siya ng karagdagang bahagi ng pera. Walang sinabi si Bern, hinayla lang niya palapit ang bag ng pera para makita ni Matty. Hindi niya alam kung ano ang nakita niya, at agad siyang nawalan ng intensyon na magpatuloy sa negosasyon. Tinitigan ni Matty si Bern at tinanong, balak mo ba akong patayin? Ngunit nanatili siyang tahimik. Sinubukan ni Matty na makipag-usap upang ilihis ang atensyon ni Bern, habang palihim na kinukuha ang sandata sa kanyang katawan. Ngunit mas mabilis ang kamay ni Bern. Sa huli, personal niyang ipinaghiganti ang kanyang kasintahan, si Jackie. Pagkatapos, umalis si Bern. Sa oras na ito, sa bag sa tabi ng bangkay ni Matty, nakita ang mga libro at magazine na nahulog. Lumabas na maaga pa lang ay pinalitan na ng grupo ni Dane ang ninakaw na pera. Ang pera ay nakalagay sa trunk ng lumang kotse, na minamaneho ni Numa at Lolo pabalik sa istasyon ng pulisya. Ligtas din sina Daisy at ang aso sa loob ng kotse. Pagkatapos, kailangang magtrabaho ang mga nakatataas na departamento. Mag-overtime para ayusin ang pagbibilang ng pera gamit ang makina. Isa-isa rin nilang tinanong sina Numa at Lolo tungkol sa kabuuang halaga ng pera na nabilang sa pinangyarihan.
Ang resulta na ibinigay ng dalawa ay parehong 20,650,480 dolyares. Iyan, syempre, ang numerong isinulat ni Dane para sa kanila. Mabilis na lumabas ang resulta mula sa cash counter. Eksakto ring $20,650,480, walang labis, walang kulang. Nang makita ang resultang ito, lahat ng miyembro ng koponan ay nagpakita ng misteryosong ngiti. Magaling, mga investigador. Malinaw na sa ilalim ng pamumuno ni Dane, lahat ay nakakuha ng resultang gusto nila. Tungkol naman sa kung magkano ang makukuha ng bawat isa, iyon ay isang bagay na hindi maaaring pag-usapan sa publiko. Pagkatapos, sa pagsisikap ng kapatid ni Bern, si Daisy ay pinatunayan bilang isang saksi na nagbigay ng kapakipakinabang na impormasyon. Ayon sa regulasyon, maaaring makakuha ng 20% ng nakolektang pera. Iyon ay humigit kumulang 4 na milyong dolyar, kahit nakukunin ng tax office ang halos kalahati. Ngunit may natitira pa ring humigit kumulang 2 milyon, sapat na para mamuhay si Daisy ng marangya. At dahil din sa kasong ito, ang relasyon ni Bern at ng kanyang kapatid ay naging mas maganda. Iyon ay isang di inaasahang gantimpala. Pagkatapos, tumakbo si Daisy upang pasalamatan si Dane sa kanyang tulong, sinamantala ang pagkakataong ito. Sinabi ni Dane sa iyo ang tunay na kahulugan ng tato. Ang tanong pala na, mabubuting tao ba tayo? Ay ang tanong ng anak ni Dane sa kanyang ama bago siya namatay. Palagi tayong magiging ganoon ang huling sinabi ni Dane sa kanyang anak. Upang laging paalalahanan ng kanyang sarili, ipinatato niya ito sa kanyang kamay. At sa ilalim din ng pagbabantay ng tato, gumawa siya ng tamang desisyon sa kasong ito. Ilang araw pagkatapos, nagpunta sina Bern at Dane sa dalampasigan para uminom. Habang umiinom, inalala nila ang sakripisyo ni Jackie matapos silang malungkot. Biglang may tumawag sa pangalan ni Jackie, lumabas na may isang batang babae na naglalaro sa dalampasigan. Na nagngangalang Jackie rin. Nagkatinginan at nagtawanan sina Dane at Bern nang malaman ito. Bagamat wala na ang tao, nagsisimula na rin ang bagong pag-asa. Dito nagtatapos ang kwento. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang The Rip na bagong labas. Kung nagustuhan ninyo, maaari ninyong hanapin ang orihinal na pelikula. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.